Ganon. Okay? So, tatalakay naman ngayon ni Brother Edward Grino ang susunod na pahayag ng seryeng ito. Purihin niyo si Jehovah habang nabubuhay ka, mga teenager. Mga teenager, tulad ng mga bata, kayo rin ay may pribilehiyo na purihin si Jehovah. Ganito ang panyaya niya sa inyo sa awit 148, talatang 12 at 13. 148, awit 148, talatang 12 at 13, ayon dito. Kayong mga binata at mga dalaga, kayong matatandang lalaki at mga kabataan, purihin nawa nila ang pangalan ni Jehovah, dahil ang pangalan lang niya ang hindi maabot sa kataasan, ang dangal niya ay mas mataas sa lupa at langit. Tanong, handa niyo bang purihin ang ating dakilang Diyos na Jehovah anuman ang mangyari? Oo, gaya ng tapat ng mga kabataan noon, maaari niyong patuloy na purihin si Jehovah kahit na mapapaharap kayo sa mga panggigipit. Halimbawa, bilang mga kabataan, napaglabanan ni Haring Hosias at ng dalagang Shulamita ang masamang impluensya at nanindigan sila sa kung ano ang tama. Si Hosias ay naging hari nung siya'y 8 taong gulang pa lamang. At nung siya'y 15 anyos na, ay inalam niya kung paano niya dapat sambahin ang Diyos. Pinalibutan niya kanyang sarili ng mga propeta at mga saserdote. At nang siya'y 19 anyos na, ay winasak niya ang mga templo ni Baal at sa kabila ng mga panggigipit ng mga prinsipe ng Huda at ng mga mananamba ni Baal. At dahil dito, binansagan siya bilang ang huling mabait na hari ng Israel. At paano naman nanindigan ang dalagang Shulamita? Bueno, hindi siya nagpadala sa panunukso sa kanya na magkaroon ng romantikong pag-ibig ng kahit sino na lang. At lalong-lalo na sa palakerong haring si Solomon. At hindi niya ipinagbili ang kanyang pag-ibig sa ginto, ni nagpadala man siya sa pambobola. Nanindigan siya at nanatili siyang malinis sa moral. At dahil dito, ay humanga si Haring Solomon sa kanya at ginawa niya ang kanyang pinakamagandang awit na naging isa sa mga aklat ng Biblia, ang awit ni Solomon. Tanong, paano niyo matularan ang dalawang teenager na ito na sina Haring Hosias at ang dalagang Shulamita? At paano mo samantalahin ang mga probisyon ni Jehovah para patibayin ang pananampalataya mo? Meron tayong 4 na probisyon. Ang unang probisyon, patunayan sa sarili mo na tama ang patnubay ng Biblia. Sumulat si Apostol Pablo, may kinalaman sa bagay na ito sa Roma 12:2. Sa Roma 12:2, para ito sa inyo, mga mahal naming mga teenager. Ayon dito, at huwag na kayong magpahubog sa sistemang ito, kundi magbagong anyo kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip para mapatunayan ninyo sa inyong sarili kung ano ang mabuti, katanggap-tanggap at perpektong kalooban ng Diyos. Tanong, ano-anong mga problema ang kinakaharap ninyo sa ngayon? Oo, kabi-kabila ang panggigipit sa paaralan, sigarilyo, droga, at sex. At alam mong mali ang gustong ipagawa ng mga kaeskwela mo sa iyo. Tanong, paano mo mapatunayan sa sarili mo na kasuklam-suklam sa Diyos na Jehovah ang ipinapagawa nila sa iyo? Ang sagot, pag-isipang mabuti kung bakit ka naniniwala sa katotohanang nasa Biblia. Ano ba ang utos ng Diyos na Jehovah sa unang Korinto 6:9 at 10? Sa buod, huwag kayong magpalinlang. Ang mga immoral, ang mga lalaking nagsasagawa ng homoseksualidad, ang mga lasenggo ay ano? Ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Maliwanag na maliwanag ang babala.
at maliwanag na maliwanag din ang parusa. Pero, kung meron pa rin kayong tanong o pagdududa, marahil dala sa matinding panggigipit, ano ang dapat mong gawin? Merong 3 bagay, mahal naming teenager. Una, manalangin. Oo, manalangin kayo para sa patnubay ni Jehovah. Ikalawa, gumawa ng personal na pag-aaral. Magsaliksik kayo gamit ang ating aklat na tanong ng mga kabataan. At ang pangatlo, maghanda at makibahagi sa ating Kristiyanong mga pagpupulong. Lalong-lalo na kapag tinatalakay ang mga hamon na kinakaharap mo sa ngayon. At mapapansin mo na lalong titibay ang iyong paninindigan na labanan ng tukso matapos mong ipahayag ito sa pamamagitan sa pagkomento mo sa ating mga pagpupulong. Oo, manindigan kayo na tama ang patnubay ng Biblia. Ang ikalawang probisyon, labanan ang tuksong gumawa ng maruming paggawi. Gamit ang salita ng Diyos, sanayin ang puso mo na labanan ang tukso. Merong 4 na hakbang na kailangan nyong gawin. Ang una, pati unang pag-isipan ang pwedeng mangyari. Halimbawa, papalapit ka sa mga kaeskwela mo at nakikita mo na naninigarilyo sila. Posible kayang alukin kanilang manigarilyo? Kung pati una mong napag-isipan ang pwedeng maging problema, ay madali mo itong maharap o maiwasan. Ikalawa, mag-isip. Sino kaya ang lugi kung magpapadala ka sa tukso? Ano kaya ang madarama ng mga magulang mo? Handa mo bang ipagpalit ang iyong kaugnayan sa Diyos na Jehovah para lamang pagbigyan ang iyong mga kaeskwela? At ikatlo, magpasya. Tandaan, 2 lamang ang pagpipilian ng lahat ng lingkod ng Diyos. Maging tapat at umani ng pagpapala o maging di tapat at matitiwalag. Ano ang pipiliin ninyo? At ang pang-4, kumilos. Kung pati una mo nang napag-isipan ang pwedeng mangyari at buo na ang pasya mo, mapapansin mo na napakadali naman palang manindigan sa paniniwala mo at makakahinga ka ng maluwag. Bilang karagdagan, tandaan na madaling gumawa ng mali kapag nag-iisa ka. Kaya dapat kang manalangin at isipin mo palagi ang masamang resulta kung magpadala ka sa panggigipit. At may isang bagay na napaka-epektibo ninyong gawin. Ano yon? Sabihin sa kanila na isa kang lingkod ni Jehovah. At mapapansin mo na iiwasan kanila. At sa paggawa mo nito, ay maiiwasan mong magkaroon ng dobleng pamumuhay. Oo, labanan mong tukso na gumawa ng maruming paggawi. Ang pangatlong probisyon, umabot sa espiritual na mga tunguhin. Mga mahal naming teenager, pumili kayo ng mga tunguhin na makapagbibigay sa inyo ng mas maraming panahon para sa Diyos na Jehovah. Maraming pribilehiyo ang bukas sa inyo. Napag-isipan nyo na bang mag-apply bilang auxiliary pioneer o kaya regular pioneer? Kung gayon, ay mari kayong makapag-apply sa SKE pagdating ng panahon. Pwede rin kayo makapag-apply bilang mga commuter Bethelite. At nakakatuwa makita na marami sa mga kabataan sa ngayon ang nagboluntaryo bilang mga building assistant. Tumutulong sila sa pagtatayo ng mga kingdom hall. Oo, maglaan ng maraming panahon para sa gawain ni Jehovah. At para matulungan kang maabot ang iyong espiritual na mga tunguhin, ay pumili ka ng mga kaibigan na patibayin kang gawin iyon. May alala sa inyo sa Kawikaan 13:20 na ang lumalakad na kasama ng marurunong ay magiging marurunong. Pero ang sumasama sa mga mangmang ay mapapahamak. Malamang hindi ito mauunawaan ng mga kamag-anak mo, ng mga kaeskwela mo, na nagtataguyod ng sekular na mga tunguhin na gusto mong paluguran si Jehovah. Huwag kang mag-alala. Nasa likuran mo ang Diyos na Jehovah at nalulugod siya sa pasya mo na purihin siya sa kabila ng panggigipit. At ay kaapat na probisyon.
humingi ng matalinong payo sa mga may gulang. Gusto kang tulungan ng iyong Kristiyano, mga magulang, mga elder at mga may edad sa kongregasyon. Hanggang nila na lumaki ka na isang tapat na lingkod ng Diyos na Yehova. Makinig sa payo ng Kawikaan 1:5 na ang sabi, ang taong marunong ay nakikinig at kumukuha ng higit pang instruksyon. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng mahusay na patnubay. Tandaan, marami sa mga may gulang na mga kapatid ay napapaharap din noon sa mga tukso na kinakaharap ninyo sa ngayon. At ipapakita nila sa inyo kung paano nila ito napagtagumpayan at anong mga pagpapala ang natanggap nila mula sa Diyos na Yehova. Sa pagkakataong ito ay panoorin natin ang isang pagtatanghal. Tingnan natin si Ryan na katatapos lang kausapin ng babaeng kaeskwela niya. Mapapansin ng kaibigan niyang saksi na si Sam na may kinabahala si Ryan. Hi Ryan, tuloy ba tayo sa paglabas sa Sabado? Oo, sige. Ryan, okay ka lang? Nakita ko kayo kanina ni Nicole na nag-uusap ah. May problema ba? Ano kasi, niyaya niya ako sa kanila sa Biyernes ng gabi. Manood daw kami ng pelikula habang wala mga magulang niya. Pero pakiramdam ko may gusto siyang ibang mangyari. Oo talaga? Anong sinabi mo? Tumanggi ako at umalis na lang. Gusto ka talaga niya. Sa palagay mo, titigil siya kasi tumanggi ka? Di ko alam eh. Nagulat din ako. Sasabihin mo ba to kay papa mo? Ha? Bakit? Tama naman ang ginawa ko ah. Di ko na kailangan ng tulong ni Papa. Ano sa palagay mo ang dapat gawin ni Ryan? Hindi ba't sasang-ayon kayo na lahat tayo ay nangailangan ng payo at tulong mula sa iba? Ang paghingi ng tulong mula sa mga magulang ninyo o sa mga mas may edad sa inyo na may gulang sa espiritual ay hindi tanda ng kahinaan o hindi pagsulong. Mapatibay pa nga nito ang determinasyon mo na gawin ang tama at makakatulong ito na maiwasan ang kapahapahamak na sitwasyon. Tingnan natin kung ano ang gagawin ni Ryan. Sa bagay, desisyon mo naman yan. Pero sa tingin ko, hindi siya titigil. Sigurado ka bang hindi mo na to sasabihin sa papa mo? Tama ka, Sam. Sasabihin ko na kay Papa. Salamat sa pagpapaalala sa paglilingkod ha. Eh di labas tayo sa Sabado. Sige. Mga teenager, maging determinado na samantalahin ang lahat na paglalaan ni Yehova para tulungan kang purihin siya. Naalala niyo pa ba yung 4 na paglalaan? Una, patunayan sa sarili mo na tama ang patnubay ng Biblia. Ikalawa, labanan ang tuksong gumawa ng maruming paggawi. Pangatlo, umabot ng espiritual na mga tunguhin at ang 4, humingi ng matalinong payo sa mga may gulang sa espiritual. Pinupuri mo man si Yehova sa pamamagitan ng iyong salita o sa iyong gawa, tandaan na pinapahalagahan niya ang mga ito. Oo, napapasaya mo ang kanyang puso. Tanong, mga minamahal naming teenager, tinatanggap niyo ba ang hamon na purihin si Yehova sa kabila ng panggigipit? Ngayon ay tatalakay naman ni Brother Daniel Castrudes, tagapangasiwa ng San Andres Congregation at naglilingkod bilang Assembly Overseer ng ating sirkito, ang huling bahagi ng symposium na ito, Purihin si Yehova habang nabubuhay ka, mga adulto.